Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin, papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Marami po sa atin ang magpapatunay na makikilala po natin ang mga tunay nating kaibigan sa oras ng kagipitan. Sa mga panahon na tayo po ay walang-wala, sa mga panahon na tayo ay hirap na hirap, sa mga pagkakataon na halos wala nang magtiwala sa atin, kung sino man yung mananatili at matitira, yan ang tunay po nating mga kaibigan. At bilang mga Kristiyano, kapag po ba tayo ay nagigipit na, kapag po tayo ay nahihirapan na, kapag wala pang sagot sa mga panalangin natin, nananatili pa ba tayong kaibigan ni Jesus? Nananatili pa ba tayong sa panig ng Diyos? Marami po sa atin, gusto po nating maramdaman na tayo po'y mahal ng Diyos. At alam natin na ginugusto ng Diyos na mahalin tayo. Sabi nga po ni Jesus sa mabuting balita, tayo ay higit na mahalaga kaysa libo-libong maya. Ganon tayo sa harapan ng Diyos, nag-iisa lang. Pero, ang tanong po ngayon ay, tayo naman, gusto natin na mahalin tayo ng Diyos, pero tayo, hanggang kailan natin kayang mahalin ang Panginoon? Kapag po ba tayo ay nahihirapan na at marami nang kumukontra sa atin dahil ginagawa natin ng tama, ginugusto pa po ba nating mahalin ang Diyos? Sa mga pagkakataon na tayo ay sinisiraan na at binabash dahil nagsasalita tayo laban sa walang pakundangang pagpatay, kasinungalingan at korupsyon, ginugusto pa ba nating mahalin ang Diyos? Hanggang saan natin at hanggang kailan natin kayang mahalin ang Diyos? O tayo yung mga tao na, ay, para hindi na mahirapan, hindi ko na ipapakilalang ako'y Kristiyano. Ay, para hindi na ako mabash, titikom na lang ako, titikom ko na lang yung bibig ko, kahit marami na akong nakikitang taliwas sa turo ng Panginoon. Ay para guminhawa ang buhay ko at yumaman ako, isasantabi ko na ang turo ng Panginoon at magnanakaw na ako. Pero mga kapatid, tandaan natin na tayo ay nagiging tunay na Kristiyano, hindi lang kapag tayo ay pinagpapala. Hindi lang kapag maginhawa ang buhay natin. Hindi lang kapag marami ang tumatanggap at nagmamahal sa atin. Hindi tayo tunay na Kristiyano kapag marami lang ang humahanga at sumusunod sa atin. Totoong Kristiyano tayo kapag ginagawa natin ng tama kahit nahihirapan na tayo. Tunay tayong Kristiyano kapag isinasabuhay natin ang turo ng Panginoon kahit nag-iisa tayo. Tunay tayong Kristiyano kung nangangaral pa rin tayo tungkol sa katotohanan at katarungan kahit salungat sa agos. Sabi nga po, it is better to be right with Christ than to be wrong with the crowd. Madali pong maging Kristiyano, pero mahirap ang magpaka-Kristiyano. Siyempre, nakakatakot ito, nakangangamba ito, sapagkat ang gusto natin, tayo ay mahalin at tanggapin ng lahat. Pero mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus sa mabuting balita na ang bawat takot natin ay labanan natin ng pagtitiwala sa Kanya. Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo'y kapos at kulang. Aminin natin sa Diyos
na kailangan natin siya. Kasi po kung minsan, masyado tayong natatakot maging Kristiyano sapagkat masyado tayong believe sa ating sarili. Natatakot tayong magsalita tungkol sa katotohanan at katarungan. Bakit? Sapagkat masyado tayong nakadepende sa mga tao at sa mga bagay na lumilipas. Pero yung pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng confidence na kahit hindi tayo exempted sa hirap, mas marami pa nga pong hirap ang sumusunod sa Diyos. Pero alam natin na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng paghihirap. Hindi man po tayo pakinggan ng lahat, hindi man tayo paniwalaan agad ng marami, pero sabi nga po ni Jesus sa mabuting balita, walang natatago na di malalantad. Ang ibig sabihin po, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para patunayan na totoo ang ating ipinapahayag at ang ating ipinaglalaban. Dahil sa huli, lilitaw at lilitaw ang totoo at mabuti. Bilang panghuli po, mga kapatid, marami pong mga tao ngayon ang naghihintay na maramdaman po nila ang presensya ng Panginoon. At tayo ang nagiging daan kung tayo ay nagiging matapang para panindigan ang pagiging Kristiyano natin. Sabi nga po ng Panginoon sa mabuting balita, kung ano ang sinabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At yan ang hamon sa atin ngayong linggo. Nasa pagtawag at paghirang po sa ating lahat ng Panginoon, sana'y mag-iwan tayo ng marka sa mga taong nakakasalamuhan natin. Na sana yung pagiging Kristiyano natin ay maramdaman ng mga pamayanan kung saan tayo inilalagay ng Diyos. Kahit sabihan tayong KJ, kahit alipustahin tayo, kahit ma-out of place tayo, kinakailangan ng mundo ang mga Kristiyanong magpaparamdam ng presensya ng Panginoon. Kaya po, lagi po nating tingnan ang krus ng Panginoon. Sapagkat yan ang paalala, mga kapatid, kung paano tayo pinanindigan ng Diyos. Yan ang paalala na kahit siya'y maghirap, pero ipinaglaban niya pa rin tayo. Yan ang paalala na sa ating kagipitan, nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Pero tayo po ba, mga kapatid, hanggang kailan at hanggang saan natin kayang ipaglaban at panindigan ang Diyos? Amen.